Ang dami na rin po mga reklamo dito kay Nina Mabatid. Yung kanyang style ay maghikayat siya ng student visa papunta ng Canada para ma-circumvent niya yung illegal recruitment, anti-illegal recruitment law natin. Labas-masok na to ng ibang bansa, papunta ibang bansa. Hindi natin siya papipigilan. Pupunta po ito ng Hong Kong, Dubai. Doon nakapag-recruit ulit siya ng mga OFWs at naluloko. So patuloy siya nakapag-recruit. So, ito ba'y nasa radar niyo? Itong si Mabatid, and are you not doing anything na para makipag-coordinate sa NBI o sa DOJ? Yes, Your Honor. We are closely coordinating with the Department of Migrant Workers on this particular case. But again, we don't have the ground to hold him or hold her because there's no whole departure order issued by the court. But in cases where her recruits passes through immigration, we examine or assess thoroughly the passengers, and sometimes we intercepted some of the recruits. But as for her herself, we don't have the ground to withhold her departure, but we are closely coordinating with DMW, considering that the subject is engaged in illegal recruitment. Just want to acknowledge the presence of two of the committee vice chairs, Vice Chair Senator J.V. Ejercito and Vice Chair Senator Bato de la Rosa. Morning, sirs. Right. Thank you. Thank you for that answer, Attorney Tansinko. Siguro ito, I can direct my question kay Attorney De Limos ng NBI. I know for a fact na marami na pong mga nagsampa na kaso sa NBI laban dito kay Nina Mabatid kasi hundreds na ang naloko nito and hundreds of millions of pesos na ang kanyang natangay. Is it true? May na-file na po sa NBI? Ano po nangyari sa kasong in-final po sa NBI against Mabatid? Maraming salamat po, Senator Tulfo, sa suporta na binigay niya sa NBI. At bilang sagot doon sa inyong tanong tungkol kay Nina Mabatid, totoo po na may mga natanggap na reklamo sa opisina namin laban kay Mabatid. At itong 6 na folders na sa harapan ko po ngayon at ibibigay ko sa inyong tanggapan, hindi po naging successful ang investigation ng NBI dahil hindi nakapagbigay ng statements itong mga complainants, itong 6 na complainants. Siguro nga po dahil sa matagal na nangyari ito, 2015, 2018, pero pabubuksan huli namin ang mga kaso ni Mabatid para mapagbigay alam sa mga mas marami pang mga complainants na maris lang pumunta doon sa aming tanggapan sa Cebu dahil ang karamihan ng mga naging biktima nito ay nasa Cebu. Maybe you can help also the victims, Attorney De Limos, kasi ang modus din itong si Mabatid, yung mga complainant niya, nagka-counter file siya ng complaint against her complainants ng cyber libel, harassment and everything. So yan po siguro isang dahilan kaya yung mga complainant natatakot. Is there any way that the NBI can help the complainants na para hindi na maharas? Kasi ang pagkakalam ko, abogado ata yung husband o partner nitong si Mabatid. Sa ngayon po, gagawin ng NBI Cebu natin, nahanapin itong mga complainants na nasa Cebu at isa-isahin na kumbinsihin na magbigay ng formal statements laban kay Mabatid. Yun lang po ang paraan para ma-file natin sa prosecutor's office ang kaso laban kay Mabatid. Thank you. O bago ko makalimutan nga pala, Attorney De Limos, I would like to commend Robert Joey Ahero. Tawag niyo ata ito sa Naga. Patay na yung kaso na buhay niya at nasolve niya. Hindi masolve ng police at nasolve ng NBI. At ito pang si Agent Cedric Kaabay sa Palawan. You know this? You know mga NBI agents po natin yan, sir. They're very good. In fact, sumulat ako sa inyo para i-comment ang dalawa. So maybe do something for these guys and they did a very good job.